Masamang balita to. Pero ang totoo niyan kasi, kahit sa social media kung nakikita niyo po, yung mga kuno ay sumusuporta pa rin sa mga kandidato ni Digong, katulad ni Bato de la Rosa, Bongo at Philip Salvador. Yung mga yan naman ay hanggang social media lang. Mga trolls. May mga trolls etong si Bongo. Maraming trolls si Bato de la Rosa. Mantakin nyo nung nag-file ang candidacy yan, napakarami pong hinakot dyan sa Manila Hotel. At talagang gumastos yung mga yan para bayaran yung kuno ay kanilang mga supporters. Yan namang mga yan, kung totoong tao, mga blind followers na po talaga yan. Pero ako'y naniniwala na paunti ng paunti sila. Sa social media, may nakikita tayo, Duterte pa rin, Sara Duterte pa rin, Solid Duterte, iboto si Bongo. Pero ulitin ko mga trolls po yung mga yan. Ibig sabihin, sila-sila lang. Kukunti na yan, pinararami nila na lang nila sa pamamagitan nga po ng trolling. Okay? At mga fake accounts. So huwag tayong masyado maniwala sa mga nababalitaan natin, mga comment of support na makikita natin sa social media. Ang totoo niyan ay ito po. Dahil according to a Pulse Asia survey commissioned by the private think tank Strat-based Group 7 out of 10 Filipinos stated they will not support candidates in the 2025 midterm elections who have held or continue to hold pro-China position. Ang ibig sabihin yan, ito pong mga kandidato ni Digong sa pagkasenador at sa pagkakongresista. Sila po ay hindi dapat natin suportahan. Mantakin nyo 7 out of 10. Malaking porsyento talaga. Abay kahit dito sa atin, nababasa natin madalas, talagang wala na halos tayong makita na sumusuporta nga sa mga ganitong klaseng tao. So yung ibang survey na hindi naman commission na kung sino-sino lang halimbawa at lumalabas na itong mga ito ay pasok, naku, wag po tayong maniwala doon. Ang totoo niyan ay yung mga survey na ganito, 7 out of 10 Filipinos ay hindi susuporta sa mga yan. Kaya magiging kawawa lalo talaga ang sitwasyon na si Bato de la Rosa. Yan po ang kanilang ginangal-ngal ngayon dahil ramdam na rin nila sa sarili nila na talagang pabagsak na nga ang grupo nila. Lalo na po ang mga katulad nga natin si Bato at si Bong. Alam natin, walang pag-asa, walang kahihinatnan ang mga katulad ni Philip Salvador. Pero hindi na po madadagdagan yung mga naandyan sa Senado na ang kanilang punteriya, na ang kanilang pinakalayunin ay protektahan ang mga katulad ni Digong at ang mga kaalyado nito na katulad ni Kibuloy niya. Kaya good luck.